Magandang hapon po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa Kanya pong kabutihan. Muli, ngayong hapon ay nandito tayo upang magpatuloy sa pananambahan sa Kanyang pangalan, maitaas ang Kanyang pangalan sa lahat ng pangalan dito sa mundo. Amen? At sa lahat po na nasa labas, ay maaari na po kayong pumasok dito sa loob at tayo po ay magsisimula na ng ating afternoon service. At sa mga naka-online, magandang hapon po sa inyo. Amen. At tumayo tayong lahat. Awitin natin, all hail the power of Jesus' name. Amen. Amen. Tayo tayong lahat. Awitin natin ito. Awitin natin ng malakas at masigla. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him, amen, Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him, Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, be ransomed from the fall. Sing on! Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. On the last, let every kindred, every tribe on this earth. Come on, umawit tayo. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Amen. Ikot tayong lahat, magkamayan tayo, awitin natin. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Amen? Amen. Awit tayo. Amen? Magkamayan, maging masaya at maging masigla. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave His ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Amen. Ako'y ligtas at siyang tunay. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sa sala ako'y tinubos, kaligtas ay ginanap niya. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Amen. Kung siya'y manunubos Wow. Babaguhin ang iyong buhay. ng iyong buhay, Kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya. Tunay na ligaya kung makamtan mo si Kristo. Amen. Amen. Onward, Christian soldiers. Amen. Keep marching. Amen. Let's sing this song. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the Royal Master. The Royal Master Leads against the foe. Come on. Forward in
soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on. Amen. This time, let's sing the second stanza. At the sign of triumph, Satan's most flee. On then Christian soldiers until victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices. Now your anthems raise. All together now. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on. On the last stanza this time. Like a mighty army moves the church of God. Sing on. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided. We are one body. Amen. One in hope. In doctrine, one in charity. All together. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on. Amen. Faith is the victory. Amen. Come on, let's sing this song. Faith is the victory. Amen. All together now. And come along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in bales below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Amen. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Young people, sing this song. His banner over us. Young people, come A on. sword, a word of God. We tread the road. We tread the road, the saints above. With shouts of triumph, All adults by faith denied, all will respect, swept forth on every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. All together. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On the last. On every hand the foe we fight and thrown on in dread array. Let tents of peace be left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on his head, with truth all great above. The earth shall tremble in our tread, and echo with a shout. Come on. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the Overcomes the world. world. When the road is called up yonder. Amen. Amen. Kapag tumunog ang trumpeta. Wow, napakagandang araw yun. Amen. Let's sing the song. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright.
the same of our shall gather over on the other shore. and the roll is gold up yonder and be Amen. When the there. road, When the roll is gold up yonder, when the roll is gold up yonder, I'll be there. When the roll is gold up yonder, when the roll is gold up yonder, I'll be there. on that bright and cloudless Morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is gold up yonder, I'll be there. When the road, is gold up yonder, when the roll is gold up yonder, when the roll is gold up yonder, when the roll is gold up yonder, I'll be there. on the last stanza now. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wonders, love and care. Lift your voice for His glory. When all of life is over and our work on earth is done, and the roll is gold up yonder, I'll be there. When the roll is gold up yonder, 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 I'll be there. Amen. At sa ating pong pamungad na panalangin, tinatawag ko po Sir Boy Bustillo to lead us in opening prayer. Tayo po yumuko at manalangin, Amang Banal, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa hapon ito, Diyos, na kami po muli na inyo pong binalik, Panginoon, sa bahay-sambahan upang pagpatuloy po, Panginoon, ang aming pong pananambahan po sa inyo. Basbasan niyo po, Panginoon, ang tao na inyong gagamitin, Panginoon, sa pulpito, upang siyang maghayag ng inyong salita. At bigyan niyo po, Panginoon, ng mga pusong marunong tumanggap, Panginoon, ang inyong pong mga anak ng mga anumang hamon na magmula po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po, Diyos, sa inyong pong kabutihan sa bawat isa na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng malakas at maayos na pangatawan upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagsamba po, Panginoon, sa inyo. Dalangin ko po, Diyos, sa inyong pong banal na Espiritu na siya pong kumilos, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, upang kami inyo pong bigyan, Panginoon, ng panibagong hamon po, Panginoon, mula sa inyong salita. Maraming salamat, Ama, at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong patuloy, Panginoon, na pag-iingat po sa bawat isa. Ang lahat na ito, Diyos, aking dalangin, pasasalamat sa tanging pangalan, Panginoon Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos at nandito po ang ating mga kapatid para po tayo ay pangunahan. Magandang hapon po muli sa ating lahat at muli tayong dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Nehemiah chapter 3 verses 1 to 32. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy si Eliasib na pangulong saserdote ay tumayo na kasama ng kanyang mga kapatid na mga saserdote at kanilang itinayo ang pintoang bayan ng mga tupa, kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyaon hanggang sa muog ng Meya ay kanilang itinilaga hanggang sa muog ng Hananiel. At sumunod sa kanya ay nasipagtayo ang mga lalaki ng Jericho, at sumunod sa kanila ay nagtayo si Zaccur na anak ni Emri. At ang pinto ang bayan ng mga isda ay tinayo ng mga anak ni Senaa, kanilang inilapat ang mga tahilan niyaon at inilagay mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon at ang halang niyaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Merimot na anak ni Urias na anak ni Kus. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias na anak ni Bisasibel. At sumunod sa kanila
ay hinusay ni Sadok na anak ni Baana. At sumunod sa kanila ay hinusay ng mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga mahal na tao ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang Panginoon. At ang dating pintuang bayan ay hinusay ni Joaida na anak ni Pasia at ni Mesulam na anak ni Bisodias. Kanilang inilapat ang at inilagay ang mga pinto niyaon at ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Melatias na Gabaonita at ni Hadon na Meronatita na mga lalaking taga-Gabaon at taga-Mispa na ukol sa luklukan ng tagapamahala sa dako roon ng ilog. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Uziel na anak ni Hariya na Palatreo. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na isa sa mga manggagawa ng pabango. At kanilang pinagtibay ang Jerusalem hanggang sa maluwang na kuta. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Repais na anak ni Hur na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Hidaías, anak ni Harumap, na sa tapat ng kanyang bahay. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hanutus, na anak ni Hasbanias. Ang ibang bahagi at ang moog ng mga hurno ay hinusay ni Malkiyas na anak ni Harim at ni Hasub na anak ni Pahat Moab. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Salom, na anak ni Lohes, na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, niya at ng kanyang mga anak na babae. Ang pinto ang bayan ng Libis ay hinusay ni Hanun at ng mga taga Sanoa. Kanilang itinayo at inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon, at 1,000 siko sa kuta hanggang sa pinto ang bayan sa tapunan ng dumi. At ang pintong bayan ay tapunan ng dumi ay hinusay ni Malkiyas na anak ni Rekab, na pinuno ng distrito ng Bet Haserem. Kanyang itinayo at inilagay ang mga pinto niyaon at ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon. At ang pinto ang bayan ng Bukal ay hinusay ni Salum na anak ni Cholhose na pinuno ng distrito ng Mispa. Kanya tinayo at tinakpan at inilagay ang mga pinto niyon, ang trangka niyon at ang mga halang niyon at ang pader ng tangke ng sela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang na paibaba mula sa bayan ni David. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Hemias na anak ni Asbuk, na pinuno ng kalahating distrito ng Bitsor hanggang sa dako ng tapat ng mga libingan ni David at hanggang sa tangke na ginawa at hanggang sa bahay ng mga makapangyarihang lalaki. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga Levita ni Rehum na anak ni Bani. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Asabias na pinuno ng kalahating distrito ng Seila na pinakadistrito niya. Sumunod sa kanya ay hinusay ng kanilang mga kapatid ni Babay na anak ni Hinadad na pinuno ng kalahating distrito ng Siela. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Ezer na anak ni Esua na pinunong Mispa na ibang bahagi sa tapat ng sampahan ng lagayan ng mga sandata sa pagliko ng kuta. Sumunod sa kanya ay hinusay na masikap ni Barok na anak ni Sakay ang isang bahagi mula sa may pagliko ng kuta hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pangulong saserdote. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Meremot na anak ni Urias na anak ni Kos ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa hangganan ng bahay ni Eliasib. At sumunod sa kanya ay hinusay ng mga saserdote na mga lalaki sa kapatagan. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Benjamin at ni Hasub sa tapat ng kanyang bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Asarias na anak ni Maasiyas na anak ni Ananias sa siping ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Benoy na anak ni Henadad ng ibang bahagi mula sa bahay ni Azarias hanggang sa pagliko ng kuta at hanggang sa sulok. Si Paal na anak ni Usai ay naghusay ng tapat na may pagliko ng kuta at ng moog na lumalabas mula sa lalong mataas na bahay ng hari na nasa tabi ng looban ng bantay. Sumunod sa kanya ay si Pedaiah na anak ni Paros ang naghusay.
Ang mga Ateneo nga ay nagsitahan sa Opel hanggang sa dako na nasa tapat ng pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan at ng muog na nakalabas. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga Tekoita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking muog na nakalabas at hanggang sa pader ng Opel. Sa itaas ng pintuang bayan ng mga kabayo, mga saserdote ang naghusay na bawat isay sa tapat ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Semeiyas na anak ni Sekanias na tagatanod ng pintuang silanganan. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na anak ni Selemias at ni Anon na ika-anim na anak ni Salap ang ibang bahagi. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias sa tapat ng kanyang silid. Sumunod sa kaniya ay hinusay ni Malkiyas na isa sa mga platero sa bahay ng mga Netineo at sa mga mangangalakal sa tapat ng pintong bayan ng Hamipak, Hamkad at sa sampahan sa sulok. Sabay-sabay po tayong lahat. At sa pagitan ng sampahan sa sulok at ng pintuang bayan ng mga tupa, ang naghusay ang mga platero at ang mga mangangalakal. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Let's sing glory to His name. Let's sing the first stanza. Down at the cross. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Supreme in all creation, above the kings of earth, Master of the heavens, Lord of matchless worth. Beyond imagination, omnipotent divine, Holy One of Israel, Redeemer of mankind, resplendent in your glory, adored with highest praise, robed in regal majesty, extolled for endless days, from the highest courts of heaven, to the lowest cavern known. Jesus, you are Lord of all, and we bow before
are Lord of all, and we bow before your throne. Lifted up was he to die. It is finished was his cry. Now in heaven exalted high. Hallelujah, 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 hallelujah. What a Savior. Resplendent in your glory, adorned with highest praise. Robed in regal majesty, extolled for endless days. From the highest courts of heaven to the lowest cavern known. Jesus, you are Lord of all. Yes, Jesus, you are Lord of all. Jesus, you are Lord of all. And we bow before your throne. Glorious Lamb of God, risen Savior King, we bow before your throne, your throne. Glory to His name. Second stanza and last. I am so wondrously saved from sin. Amen. Jesus so sweetly abides within. Amen. Let's sing. So wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart. Amen. Keep singing. Glory to His name. On the last. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves and keeps me clean. Amen. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Please be seated. In God's heart there's a place
Every day, in every way, I'm amazed. In my heart, there's a place that only God can fill. He covers with His grace, with the blood that Jesus spilled. He invites me to a place where we can spend the day, and He's waiting there for me, inviting me to stay. And every day I'm amazed that God would spend a day with me. I'm overwhelmed by His grace, that He would feel such love for me. To Him I'm worth saving, and my heart is craving to know Him in His righteousness and understand His ways. Every day, in every way, I'm amazed. I'm overwhelmed that He would feel such love for me. To Him I'm worth saving, and my heart is craving to know Him in His righteousness and understand His ways. Every day, in every way, I'm amazed. Every day, in every way, I'm amazed. Amen. God is indeed amazing, di ba? Pagka atin po talagang titignan maigi ang Diyos, tsaka titignan natin yung ating sarili, talagang ma-amaze ka sa Panginoon. Di ba? Ano ba meron tayo para paglaanan tayo ng panahon ng Diyos? Di ba? Kaya God is indeed amazing. Maraming salamat po sa ganong paghahandog ng awitin sa Panginoon. Na ngayong hapon po na ito, wala pa rin ang ating pastor. Subalit sa kabila po noon, ang Diyos po ay tapat po sa atin. At siya po ay naglaan po ng kanyang magiging tagapagsalita ngayong hapon po na ito. Alam niyo po, sabi nga ni Rizal, di ba? Ang kinabukasan ng bayan ay nasa mga kabataan. O mga kabataan. At itong ating speaker ngayong hapon po na ito po yung ating youth director. So, ibig sabihin, nakikita namin ang magandang bukas ng Christ Baptist Church. Diba? Kasi nasa mga kabataan na ito, yung pupogi at ang gaganda nila. Kita po natin, nakikita po namin. Hindi nyo po alam, mga kabataan, young people, hindi nyo po alam marahil, pero kami na mga nauuna po sa inyo, ay kami po ay mga tumitingin sa inyong landas na tinatahak. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon, mayroon pong naglaan ng buhay, naglaan ng panahon. Hindi po madaling pangunahan yung ating mga kabataan na to. Sa akin, 3 lang po yung anak ko nahihirapan akong pangasiwaan Anak ko po yun laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. Pero ito, ang pinangangasiwaan po ng ating kapatid ay halo-halo po ito. Oo. Dito po sila dinala ng Diyos. Pero nakita po natin kung paano sila hinuhubog ng Diyos sa pangunguna po ng kanilang youth director. Kaya ngayong hapon po na ito, we are privileged para makinig po sa kapahayagan po ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating kapatid, Brother Mark. Magandang hapon po sa ating lahat.
Huwag niyo pong unahan ng tulog. Mamaya na po kayo matulog sa bahay. Mas masarap pong matulog pagkabusog sa salita ng Diyos. Tama po? Opo, huwag niyo hayaang umuwi kayo. Tapos, i-review niyo po yung live stream. Dito niyo po i-enjoy ang salita ng Diyos, huwag po sa live stream. At saka, hindi po ako si Rizal. Hindi po kayo nagkakamali. Baka nagkakamali kayo ng tingin. Hindi po ako si Rizal. Ang mga pag-asa po ng bayan ay yung mga kabataan na kay Kristo. Yan. Yan po ang tama. Hindi po, hindi po basta kabataan. Kasi pag kabataan lang, ang tinignan ninyo sa panahon ngayon, nako, uunahin po niya ng sayaw kaysa mag-devotion. Anyway, hindi po yan ang topic ko. Ready na po kayo makinig? Ako po, hindi pa. Kasi habang kumakanta po yung magandang dilag kanina, lalo akong kinabahan. Saan po kayo natutuwa? Yung sa appreciation ko sa kanya o yung sinabi kong maganda siya? Nakasimangot na siya. Magpipreach na lang po ako. Okay, kung ready na po tayong lahat, say amen. Buksan po natin, tayo po tayo. Basahin po natin na may paggalang ang salita ng Diyos. Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 5. I believe these verses are very familiar lalo po sa mga matatagal na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero samahan niyo akong tignan to in a way na sana mag-benefit po tayong lahat. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 and 19. Andiyan na po kayo, say amen. Basahin po natin lahat ng sabay-sabay. Ready? Begin. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos, minsan pa, kami po ay nagpupuri sa iyong banal at dakilang pangalan. Muli mo kaming tinipon, binigyan ng kalakasan, at kalayaan, Panginoon, ng pagkakataon upang ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, at minsan pa, higit ka naming makilala sa pamamagitan ng iyong salita. And as we dive into your word, Panginoong Diyos, ikaw po ang magbigay sa amin ng unawa upang amin itong maintindihan, maipamuhay. Make us wise, Lord God, that we may do what you say on your word, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Pagpalain mo po kami. Ingatan din naman ang mga kapatiran namin hindi namin kasama, lalo po ang aming mahal na pastor, ang kanyang may bahay at si Brother Daniel. At ikaw rin naman, Panginoon, ang magpala sa mga kasama namin sa live stream, Panginoon. Maunawaan namin ito ng malinaw, maunawaan namin ito ng tao sa aming puso upang ang maging hangad po namin ay patuloy na malugod ka sa aming pamumuhay. Muli, pinupuri ka namin, dalangin namin ito na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you po, maaari na po tayong makaupo. So, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay about the ministry of reconciliation. Okay? So, kagaya po sa ating church, marami pong iba't ibang ministry na nagtutuwang-tuwang para maging maayos po ang operation ng ating church sa pag-abot ng mga kaluluwa, especially. So, nandyan ang choir. Tanong lang po, lahat ba ng nasa choir maganda boses? Hindi po hindi po ako may sabi niyan ha. Kasi may kakilala ako nasa choir, pagka kumanta, imbis na melody, second voice kagad yung lumalabas. Matik po yun. Pag bumuka, melody, pero second voice ang lumalabas. So kapag tumayo po siya sa melody, ilagay nyo na sa second voice. Di ba meron ganong member ng choir, di ba? Meron naman na magaling lang magbuka ng bibig, pero walang lumalabas na boses. Tama po Pero isa ang common. Ang intention is sumama sa choir para kantahan ng ating Panginoon. Tama po? Yun ang maganda sa Panginoon natin tumitingin sa puso. Ang tao hindi. Okay? So, sa CDM, marami po dito ang nagtuturo sa Children's Department.
Pero, hindi lahat dyan mapagmahal sa bata. Or, hindi lahat dyan magaling magturo. Okay? Pero, sila ay nag-desire na yung kakayanan nilang magmahal ng bata or magturo ay ipagamit sa Panginoon. Tama po? So marami ng ministry, gaya ng ushering. Ako po, ang unang-unang ministry ko sa church na ito ay ushering. Ang hindi ko naman maintindihan, ako po ay takot na takot sa tao. Ayaw na ayaw kong humaharap sa tao. Ayaw na ayaw kong sabi ng hi, hello, kamusta, magandang umaga, ako si Brother Bong. Hindi po ako yon. Pero yun ang una kong naging ministry sa church. Same with leading the young people. Nang tanungin ko si Pastor Conway, Pastor, bakit ako? I spent my whole youth disobeying you. Bakit ako? Bigla po ako naging panicky. Ba't ako? Okay? So minsan, nandun yung gusto natin, pero hindi tayo qualified. Okay? Minsan naman, ayaw natin, pero pag Diyos ang tumawag, wala kayong magagawa. Okay? So marami pa. Sa kitchen, sa lahat ba ng kitchen crew, lahat ba magaling magluto? Lahat po. Sa akin ho, lahat magaling magluto. Sir Eli, magaling kang magluto. Pero ang importante, marami silang nabibless sa pagpapakain. At kung hindi nyo alam, kapag natikman ninyo ang pagkain sa iba, babalik at babalik kayo dito. Ganun pong kasarap magluto si Sir Eli. Sa budget na hindi nyo inaakalang kayang lutuin yon. Kaya let's appreciate yung ating kitchen ministry. So marami po. May feeding ministry pa tayo, soul winning, discipleship, and many other ministries. Pero sa lahat po ng ministeryo na yan, sa lahat ng gawain na yan, sino po ang boss natin? Di ba ang Panginoon? Tayo lahat po ay subordinate, servant, worker ng Diyos. At sa usapan po ng ministry, Diyos ang naglagay, Diyos ang nagtiwala, Diyos din ang nagbibigay ng kakayanan. Kaya wala po tayong dapat ibang lugurin, kundi ang Diyos. Kapag sa ministry po, tumingin po kayo sa kasama ninyo, hindi kayo tatagal. Kapag sa ministry, ang tinry yung lugurin ay yung mga church members or si pastor, hindi kayo tatagal. It's either maging cause kayo ng pagkawala ng iba or kayo ang mawala sa ministry. Pero in this particular topic, sa mga verses po na binasa natin, merong isang ministeryo na wala kayong choice, kundi lahat tayo gampanan natin. Ito yung Ministry of Reconciliation. Ministry of Reconciliation. At sa usapan ng gawain po na ito, meron lang tayong dalawang bagay na mahalagang pagtuunan ng pansin. Una, God has given to us the ministry of reconciliation. Diyos po ang nagbigay sa atin. Tatandaan po natin yan. Kasi sa mga pag-uusapan po natin mamaya, kadikit po yan. Diyos ang nagbigay. Hindi si pastor, hindi si kung sino man, kundi ibinigay sa atin ang ministeryo sa pagkakasundo o Ministry of Reconciliation. Pangalawa, God has committed unto us the word of reconciliation. Ipinagtiwala. Isipin nyo, para ipagtiwala sa atin ng Diyos ang gawain at ang mensahe. Hindi po ito biro. Hindi po ito biro. Kaya the Ministry of Reconciliation, dapat bawat Kristiyano unawa at alam at ginagampanan po ito. Po? So ready na po kayo? Meron lang akong 5 bagay na gustong pag-usapan dito. The things that we must understand about Ministry of Reconciliation. Number 1, we are reconciled by Christ. First and foremost, wala na pong ibang dahilan. We are reconciled by Christ. Sabi sa verse 18, and all things are of God,
who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. Question, why do we need reconciliation? Why do we need reconciliation? When God created us, meron siyang purpose. Okay? Meron po siyang purpose. And that purpose is para maka-fellowship natin siya. I-enjoy natin siya, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang pag-ibig. I-enjoy natin. That is God's plan. Pero that plan, that relationship with God was broken because of sin. Nang pumasok ang kasalanan, nagkaroon po ng paghihiwalay. Okay? Nagkaroon tayo ngayon ng kakapusan. Kaya lahat po ng tao kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? At ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Death means separation. Ang Diyos po banal. At hindi niya hahayaan na ang sino mang may kasalanan ay manahan kasama niya. Okay? And that's the very reason why kailangan nating maihiwalay sa Kanya. Siya banal, tayo hindi. Tayo may kasalanan. And the sad part is, we will spend eternity in hell because of sin. Okay? Pero hindi po doon natapos. Because God is so rich in mercy, so rich in grace. Okay? He reconciled us to Himself. Sinong ginamit niya? Si Maria? Si Pedro? Santo Papa? Relihiyon? Hindi po. It is only Jesus Christ. Okay? Malinaw po yun. When Christ stepped in, He became our peacemaker. He became our mediator. He became our Savior. Only Savior. Kahit sinong may kasalanan, si Maria, may kasalanan yan. Si Pedro, may kasalanan yan. Ang Santo Papa, nagkasala yan. Kahit sinong tao, lahat ng tao sa mundong ito, kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Kristo lang po ang namuhay na may perpektong pamumuhay, perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos, at siya lang ang nakasatisfy sa requirement ng Diyos. Kaya siya lang, ang dugo lang ni Kristo ang maaaring tanggapin ng Diyos bilang sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan. And that is the gospel. That is the word of reconciliation. That Christ died, was buried, and rose again the third day bilang sapat at natatanging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Reconciliation is not our achievement. It is God's gift. God's gift. Hindi po natin pwedeng pagtrabahuhan. Hindi natin pwedeng suhulan ng mabuting gawa. Again, sa pulpito pong ito, ang paulit-ulit nating sinasabi, ang mabuting gawa ay hindi masama. Mabuti nga eh. Pero the issue is, yung gumagawa ng mabuti, may kasalanan. That's why kahit gaanong karaming buti o kabutihan ang gawin ng tao, hindi po yun ang issue. Ang issue, may kasalanan na dapat kang pagbayaran. And reality is, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. You see how good God is? Sa Kanya tayo nagkaroon ng kasalanan. Sa Kanya tayo nagkaroon ng utang. Pero, sa kagustuhan niyang tayo ay huwag mapahamak, siya rin ang gumawa ng kaparaanan para bayaran ang ating kasalanan. Hindi pa ho ba natin yung tatanggapin? Bakit natin inuulit-ulit ang mensahe ng gospel? Kasi that's the only way that we can appreciate our Savior. Okay? So, meron na pong nagligtas sa atin. And it is God's gift. Eternal life and forgiveness of our sins is God's gift. Wala tayong ibang gagawin kundi humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung gagawin natin yon, maliligtas tayo.
Amen? Amen po ba? Lahat po ba rito ligtas na? Amen. So, sa mga saved, apektado pa rin tayo ng kasalanan. Okay? Hindi po dahil saved na kayo from hell, going to heaven na kayo pagka kayo namatay, ibig sabihin na hindi ibig sabihin na ligtas na kayo sa epekto ng kasalanan. Okay? Because when we sin, naapektuhan po ang fellowship natin sa Panginoon. When we sin, our testimony is stained, nadudungisan. Okay? And our reward is hindered. So dapat maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Okay? Hindi po ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala. Kaya nga sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya ang buhay po ng Kristiyano, na tunay na binago at niligtas ni Kristo, dapat nagkakaroon po ng talagang pandidiri sa kasalanan, pag-iwas sa kasalanan. Okay? Hindi po binibaby, hindi inaalagaan, hindi tinatago ang kasalanan, kundi kinasusuklaman. At agad-agad pong inihingi ng tawad at kinoconfess sa Panginoon. Amen po? So yun po ang talagang dapat na buhay ng isang Kristiyano na tunay na na-reconcile kay Kristo o sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Never forget, we are products of grace and not of our own goodness. Okay? So, number 2, we received a ministry. Meron po tayong tinanggap na gawain. Verse 18b, sabi diyan, and hath given to us the ministry of reconciliation. Pagkakasundo. Okay? Sabi ng Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So nung tanggapin natin si Kristo, nung sampalatayan na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, automatic, agad-agad, na-reconcile tayo sa Diyos. Parang yung picture po ng prodigal son nung bumalik siya sa kanyang ama. Parang agad-agad tayong niyakap ng Diyos at winelcome sa kanyang pamilya. Ganun po ang picture ng tanggapin natin si Kristo. And every believer, lahat, sabi nyo kanina, mga ligtas na kayo. Ibig sabihin, tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? So sa lahat po ng anak ng Diyos, all believer has a calling. Not just pastors, not just full-time church workers, not just Bible students. Lahat po ng ligtas may panawagan. At ibinigay po sa atin ang ministeryo po na ito. Binigay po ng Diyos. Okay? And this ministry is bringing people back to God. Kung paanong tayo po ay naging masaya at nakinabang sa kaligtasan na tinanggap natin, nang dahil kay Kristo, iniatang sa ating mga balikat ang gawain na tayo rin naman ay magbalik ng ibang tao na nangangailangang ma-reconcile sa Diyos. Kaya wala po dapat Kristiyanong nakaupo lang. Wala po dapat Kristiyanong tahimik lang. At kasi pupunta na ako ng langit, antayin ko na lang mamatay ako, mag-i-enjoy ako sa buhay na to, magpapayaman ako, tupagin ko yung future ng pamilya ko at anak ko, and then all good. Paano kung hindi ka pala saved? Kasi ganun ang thinking mo. Inakala mo lang na saved ka. Paano na? Diba? So, dapat maintindihan ng bawat mananampalataya, we are in the business of bringing people back to God. Okay? That's why we do tracts giving. Okay? Kung mahiyaan ka, tracts giving. Giving to missions. Okay? Supporting missions local and foreign. Okay? So pwede rin ipagamit yung ating mga profession. Sa crusade, medical mission dito sa church, yung ating mga kapatid na doktor, nurses, even abogado, dentist, okay?
marunong mag-BP, marunong mag-arrange ng traffic ng tao, magpanatili ng kaayusan. Kung anong kaya mong gawin, pwede mong ipagamit para mahatak ang tao at marinig ang ebanghelyo. Yan po ang ginagawa. Kaya tayo may crusade. Kaya may medical mission. Kaya ang Diyos nagpapala sa mga taong hindi pinagdadamot sa Kanya yung kakayanan na ibinigay ng Diyos. Meron namang magaling mag-share ng gospel. Merong mahiyain pero magaling mag-recruit. Yung galing sa recruitment, nagdadala ng bisita rito. Kung talagang mahiyain, ipag-pray ninyo. Yung gusto ninyong maligtas. So meron at meron pong kaparaanan para maging parte tayo sa paghahatak o pagbabalik ng tao pabalik sa Diyos. So, that means all that we have, anumang ipagtiwala sa atin ng Diyos, dapat gamitin po sa ministry. Dapat lang gamitin sa ministry. Kapag automatic po yun, pag may binigay na blessing sa atin ng Diyos, ang thinking po dapat natin, paano ko to gagamitin for His glory? Hindi yung pagkatanggap ng sweldo, ay babayaran ko to, ay bibiling ko to. Kung anong matira, naku, magkano kaya tithes ko? Pero pag tinanong mo, mahal mo ba ang Diyos? Oo, number 1. Pero sa budgetan, dulo. Tama ba yon? Hindi. Kung una ang Diyos, dapat ang planning mo, una ang Diyos. At yung mga taong ganun ang thinking, yun ang pinagpapala ng Diyos. So the gospel is a message of restoration, not condemnation. Not condemnation. So let us help people find their way back to God. So yung ipinagtiwala sa atin, yung ibinigay sa ating ministry, pagtapatan po natin. At yan po ay calling ng lahat ng anak ng Diyos. Amen po? So pangatlo, mabilis lang to kasi mayroong mga excited na mag-outing. Pero parang pwede bang mga 5 tayo matapos? Maniwala ako sa inyo. Okay. Number 3, we are responsible for the message. We are responsible for the message. Verse 19, sabi dyan, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them. Alam nyo kung nauunawaan natin ng malinaw, kung paano tayo iniligtas ng Diyos na mapagmahal, Diyos na mabuti. Ito ibinigay sa ating gawain, talagang papahalagahan po natin. Kaya sabi po rito, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Ipinagtiwala po sa atin ang mensahe. Ano yung mensahe? Na ayaw ng Diyos tayong mapahamak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan. Ayaw niya tayong maghirap sa impyerno. Ayaw niya tayong mahiwalay sa kanyang presensya. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan. Kailangan ba niyang gawin yon? Hindi. Pero dahil mahal niya tayo, ginawa niya. Ginawa niya. At pag naunawaan natin yon, itong ipinagtiwala sa ating mensahe, dapat ipinapasa natin. Para bang halimbawa si Brother Justin, ganda yung quote niya Magkano bili mo dyan, Brad? Ha? Binigay lang? Sana all. Halimbawa yung quote niyang maganda, nabili niya ng 50 pesos. Kung madamot siya, papakyawin niya yon. Tama? Tama, Brad? Madamot ka ba? Anong gagawin mo kung nakabili ka ng 50 pesos na napakagandang quote? Sasabihin mo sa iba, tama?
Uy Brad, bili ka dun, 50 lang. Tutubuan mo ba? Hindi. Hindi na. Di ba? Uy Brad, uy sis, mura yung ukay-ukay dun, oh. Premium. Di ba? Mura lang. Tayo, tumanggap tayo ng kaligtasan. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Di ba? Pero hiyang-hiya tayo, bukang bibig natin na, Brad, kailangan mo si Kristo. Brad, kailangan mo si Kristo kasi pupunta ka ng impyerno. Pero pag naunawaan natin to, kaya nga sa atin ipinagtiwala eh. Hindi ko ipagtitiwala ang isang gawain sa isang taong hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero dahil alam ng Diyos na unawa mo ang kagandahan, ang kabutihan, ang pagmamahal niya, ipinagtiwala sa atin. God committed unto us the word of reconciliation. And no other people in this world should understand this better than God's children. We are God's children. Amen po? Kaya dapat unawa natin to. Kinumit sa atin, pinagtiwala sa atin, dapat ingatan natin. We have our responsibilities. Ano yun? Letter A, speak up. Speak up. We have to declare. We have to proclaim. Sabi ng Bible, so faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Paano nila maririnig kung wala magsasalita? Diba? If we stay silent, the message will not be heard. Kailangan may magsalita. Kaya sa pulpito pong ito, paulit-ulit na sinasabi ng mga tumatayo, si Kristo lang ang tanging daan. Wala nang iba. Kapatid, mapapahamak ka pag hindi mo tinanggap si Kristo, kapag hindi mo pinagsisihan ang iyong kasalanan. Kaya ngayon, wag mo nang palagpasin ang araw na ito, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Paulit-ulit na mensahe po yan. Kapag nag-iba ang mensahe ng gospel sa pulpitong ito, mag-unahan na kayong lumabas ng pinto at humanap ng ibang church na tama. Pero hanggat ang mensahe ng Ebanghelyo ay buong tapang na ipinapangaral mula sa pastor at ang lahat ng miyembro sa pulpitong ito, dapat tayo mag-invite ng tao. Mag-invite ng tao. Okay? We have to speak up. Because if not, the message will not be heard. We have to live it out. Okay? Or we have to demonstrate. Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag nagsindi po tayo ng kandila, di ba, anong ginagawa? Nilalagay sa ilalim ng kama? O kaya sinasakluban? Bawa, nagsindi ako ng kandila, akin lang to. Diba? Yung liwanag nito, sa akin lang to, bahala kayo dyan. Di ba pag nagsindi tayo ng kandila, tinataas natin? Para mas malaki yung liwanag. Mas marami yung makakita. Ganon din po sa gospel. Kapag hindi natin ipinamuhay ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi nila makikita. Hindi naman naiintindihan ng mga tao sa labas o ng mga unsaved yung mensahe ng Biblia eh. Pero kapag nakita nila sa atin, maniniwala sila. If we stay in darkness, the message will not be seen. Diba? Tama po ba? Kung mananatili tayo sa dilim, hindi nila makikita. Kaya importante na sinabi ng Bible, be ye separate. Ang panawagan ng Diyos, come out from among them. Ikaw na anak ko. Ikaw na anak ko. Lumabas kayo sa kanila para makita nila yung biyaya ko sa inyo. Kung namumuhay kayo kasama ng mga unsaved, nagsasalita kagaya ng mga unsaved, kumikilos, namumuhay kagaya ng unsaved, hindi nila makikita ang kaibahan ng Ebanghelyo ng isang anak ng Diyos. So we have to speak up. We have to live it out. The world should see and hear Christ through His children. Kanino nyo ina-expect makita ang tama? Sa mga unsaved?
Kaya nga sa atin ikinumit ng Panginoon yung gawain eh. Amen po? Sa ating mga anak niya, kinumit, ibinigay at ipinagtiwala. Kaya meron tayong responsibilidad. Meron po tayong responsibilidad. Okay? Pangapat po, we are representing Christ. Okay? Sabi po sa verse 20, now then we are ambassadors for Christ. An ambassador represents his king or country in a foreign land. Okay? Ulitin ko po yung tanong sino-sino po dito yung saved na at tiyak na anak na ng Diyos? Say amen po. Amen. So lahat tayo ambassador ni Kristo. Tama po? Kung tayo ay ambassador ni Kristo, we must not live for this world. Kasi nire-represent natin si Christ eh. We should not live for this world. Stop being worldly. Stop being worldly. Nakakalungkot po na maraming nagpo-proclaim na Kristiyano. Openly, sinasabi sa mga kaibigan nila, Kristiyano ako. Sa school, pero kasamang nangungopya. Pasimuno sa kalokohan. Sa trabaho, nangungupit ng papel. Nagta-time in. Babalik. Pag time out na. O kaya, kasama sa mga padulas. Hindi na po tayo dapat ganon. Kasi how can we identify ourselves as ambassadors for Christ na hindi naman tayo nagiging Christ-like? Ang labas para tayong scammer. Tama po? Para tayong scammer na Kristiyano. We must not live for this world. Our life must reflect heaven's culture, not this world's. Kung i-inspect kaya ng Panginoon ang bawat cellphone natin ngayon, ano kaya ang makikita niya? Christ-like pa rin kaya? Ambassador pa rin kaya? Alam ko ang isang ambassador maingat sa pamumuhay. Kasi bakit? Nire-represent niya yung bansa niya. Nire-represent niya yung hari niya. At kahit ano po ang culture ng bansang puntahan niya, still ang ipapamuhay niya at ang dapat makita sa kanya, yung culture at pamumuhay ng bansa niya. Tama po? Tama po ba? That's a good ambassador. So, we are Christ's ambassador. We should be ambassador of Christ in our homes, our school, our workplace, kahit saan tayo magpunta. May binigay sa ating gawain may pinagtiwala sa ating mensahe na dapat kung saan man tayo mapunta, we represent Christ. Huwag nating bigyan ng kahihiyan ng Diyos dahil lang uunahin natin ang ating pangsariling kagustuhan. I believe every ambassador, meron silang kanya-kanyang preference. Pero ang pinipili nila is to be a good ambassador. Kaya bagamat meron sariling preference, uunahin ko yung kagustuhan ng aking hari. Amen po? And in our case, kahit gano'n natin gustuin ang worldly things, we should die to ourselves. We should die to ourselves. At unahin natin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang dapat na makita sa atin Hindi lang sa mga unsaved, pati po sa mga saved. Tingnan po natin, basahin po natin sa Galatians 6:10. Dalawang klase lang naman ng tao ang makakakita ng buhay natin Sabi po dyan, as we have therefore opportunity, let us do good unto, kanino po? All men. Pero may po rito, may level up na panawagan, especially unto them who are of the household of faith. Minsan, sad truth, mas madali pong magpasensya
sa mga taong hindi natin kilala. Mas madaling magpatawad sa mga taong hindi natin kilala. Mas madaling umunawa, mas madaling gumawa ng mabuti sa mga taong hindi natin kilala. Pero mismo sa bahay natin, sa mga kakilala natin, iba. And as ambassadors for Christ, dapat ang una pong nakikinabang kung paano tayong biniyayaan ng Diyos ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pangunawa, ng kanyang pagpapatawad, dapat po yung pamilya natin ang mauna. Dapat po ang kapatiran natin ang mauna. Kaya ang sabi po rito, higit dapat ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapatiran. Okay? So, as God's ambassador, as the ambassador of Christ, we carry His authority. We carry His compassion, His love, His goodness, His kindness. At dapat sa bawat tao na makakakita at makaka-interact natin, makita sana nila si Kristo. Amen po? Makita nila si Kristo. Ang mahirap naman kung sa sarili nating tahanan, sira tayo. Di ba? Ang bait-bait natin sa labas, matulungin tayo sa labas, mapag-unawa tayo sa labas, mapagpasensya tayo sa labas. Pero pagdating sa tahanan, iba. Pagdating sa kapatiran, iba. Okay po, ang panawagan po sa atin ng Bible, ng salita ng Diyos, sa lahat ng tao, gumawa tayo ng mabuti. Pero lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. We carry His authority. What do people see in us? Ano ba nakikita ng tao sa atin? Sino ba ang nakikita ng tao sa atin? Si Kristo ba? O isang scammer na Kristiyano? So, dapat maging maingat po tayo. Because, kagaya ng sinabi ninyo, kayo ay mga ligtas na, tayo ay mga ambassador for Christ, dapat maging maingat po tayo. It makes sense bakit sinasabi ni Pastor, dapat pag mananamit ka, maayos ka. Dapat pag-aharap ka, maayos ka. Dapat pag-aawit ka sa choir, maayos ka. Dapat pagka magtuturo ka sa mga bata, maayos ka. Bakit? Kasi ang boss natin ang Diyos eh. Hindi naman sa kung sino-sino lang. Po? So, lahat po tayo. Amen po, lahat po tayo maging good ambassador for Christ. Amen? Lastly, sa mga mag-outing, lastly na po. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Lastly, number 5, we must reflect the gospel in our daily life. Verse 20 po. Basahin po natin yung verse 20. Sabi diyan, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Sa Tagalog po, nawaring namamanhik o nagsusumamo o nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan namin. Imagine that, ang Diyos nakikiusap sa mga taong nangangailangan ng pakikipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan natin. Isipin nyo yung Diyos na nakagawa tayo ng atraso sa Kanya, ginagamit niya yung Kanyang mga anak na as if, please, manumbalik ka sa akin. Please, tanggapin mo si Kristo. Please lang, nakikiusap ako. At bawat Kristiyano po, yun ang role. Na gamitin ng Diyos na makiusap siya sa mga taong nangangailangan ng pagliligtas ni Kristo. Amen po? Nakikiusap, nagsusumamo, namamanhik po ang Diyos sa pamamagitan po ninyo. Kaya hindi po biro yung ambassadorship natin for Christ. Kasi gagamitin po tayo ng Diyos para makiusap sa mga taong nangangailangan ng Kanyang habag, nangangailangan ng Kanyang biyaya. And people should feel God's love through our conduct.
Tingnan po natin ang Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 31. Sabi po dyan, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ito po ang picture ng renewing of mind. Ang picture po ng renewing of mind, meron akong damit na sobrang dumi, sobrang baho, talagang nakakasukang damit. Pinahuhubad po yan ng Diyos. At ang ipinasusuot niya yung kanyang kabanalan, yung kanyang kabutihan, yung malinis na damit. Kasi humaharap tayo sa Kanya eh. Tama po? Araw-araw humaharap tayo sa Diyos. Humaharap tayo sa Panginoon natin eh. Nire-represent natin siya. Huwag niyo nga hayaan na kayo nagre-represent kay Kristo, suot-suot niyo yung mabahong damit, yung bitterness, yung wrath, yung anger, yung evil speaking. Huwag niyo pong hahayaan. Hubarin niyo na po yun, pinahuhubad na po yun ng Diyos. Ang ipinasusuot niya sa atin, yung damit ng kabanalan, yung may kindness, yung may tender-heartedness, yung mapagpatawad, kagaya kung paano tayo minahal, pinatawad, kinahabagan ng Diyos. Huhubarin po. Daily. That's the renewing of mind. Daily. Hubarin ang maruming damit, isuot ang malinis na damit. Para sa pagharap natin sa Diyos at sa ating kapwa, we will be good ambassadors for Christ. Yun po ang sinasabi ng Diyos, kung paano ko kayo minahal, kung paano ko kayo pinatawad. Can you imagine, di ba sabi po sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Can you imagine kung inantay ng Diyos na tayo maging karapat-dapat muna bago niya ipadala si Kristo? Teka lang. Jesus Christ, saglit lang. Antayin mo munang masunod nila yung 10 Commandments bago ka bumaba. Teka lang. Antayin mo munang magpakabuti sila o kaya maglumuhod, umiyak, magmakaawa, maglupasay sa lupa bago mo sila iligtas. Antayin mo muna mag-alay sila ng kanya-kanya nilang mga bahay, lupa, anak. Kung ginawa po ng Diyos yun, tingin niyo may maliligtas sa atin? Wala. Pero di ba napakabuti ng Diyos? Bago pa natin kailanganin, alam na niya na kailangan natin ng tagapagligtas. Amen po? Alam na niya. Ginawa na niya. Kinahabagan niya na tayo. Hindi pa tayo humihingi ng tawad sa Kanya, pinadala na niya si Kristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang natin, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ba napakabuti ng Diyos? Amen po? Now, to pay it forward, ang sinasabi ng Biblia sa atin, kung ano ang kabutihang tinanggap natin, ganun din ang gagawin natin sa kapwa natin. Kaya I really love kung anong ginamit ng Bible sa word na love eh. Sabi charity. Diba? Charity is given to people who are not deserving. Kagaya ng sinasabi sa Romans 5:8. Kung antayin ng Diyos na tayo maging deserving muna, again, wala pong maliligtas sa atin. Diba? Buti na lang dakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi, lahat tayo papunta ng impyerno. Wala tayo rito ngayon para i-appreciate ang mensahe ng Ebanghelyo. Wala tayo rito para i-appreciate ang pag-ibig niya na binigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Pero dahil kinahabagan niya tayo, tingnan niyo ayos ng itsura natin ngayon. Wala tayo sa sugalan, wala tayo sa inuman, wala tayo sa partihan,
wala tayo sa kulungan. Nandito kayo. At sumasamba sa buhay na Diyos. Amen po? Kaya naalala ko yung kinakanta natin, sino nakakaalam ng 1 John 4:7 and 8? Di ba? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, walang pumalakpak eh. Di ba? Loveth not God, for God is love. Ang sinasabi ng Biblia sa atin, kung hindi ka marunong magmahal ng kapwa mo, hindi mo kilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Kamahal-mahal man yan o hindi. Di ba sabi ng verse na binasa natin kanina, kung paano tayo minahal, paano tayo pinatawad, ganun din ang gagawin natin sa kanila. Amen po? So, alam nyo, we all have our differences. We all have our shortcomings. And that is the opportunity that we need when encountered to reflect the gospel of Christ. Okay? Huwag niyong tablahin, huwag niyong talikuran, huwag niyong layuan yung kapatiran na nangangailangan ng pagpapatawad, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng tulong. Remember, we are in the business, we are in the ministry of bringing people back to God. And yung mga kapatiran natin na maaaring pinanghihinaan ng loob ngayon, naliligaw ng landas ngayon, medyo lumiko sa kanan at kaliwa, medyo pinanghihinaan, kailangan nila ng mag-aakay sa kanila pabalik. Kaya tsagain lang natin. Tsagain lang natin. Hindi naman porkit meron kayong hindi gusto sa kapwa ninyo Kristiyano, hindi nyo napapansinin sa simbahan. Meron lang kayong hindi pinagkaunawaan, hindi nyo na magawang patawarin at kausapin. Hindi po ganun ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe, Lord, paano ko ba mapapatawad si brother? Paano ko ba uunawaan si sister? Lord, yung hindi namin pagkakaunawaan, paano bang gagawin ko para malugod kita? Kapag ganun po ang nasa isip at puso ng bawat mananampalataya, titibay ang katawan. Titibay ang iglesia. Merong hindi magkakaunawaan, pero dahil parehas kayo na gustong lugurin ang Diyos, walang magtatagal na conflict. Wala. Kaya yung sinasabi ng Bible na huwag niyong hayaan na ang araw lumubog, ang ginagawa ng iba, hindi natutulog. Para hindi malubugan. Pero hindi ho dapat ganon. Di ba? Wala ho dapat ganon sa Kristiyano. Tama po ba? Nangyayari lang kapag inuna natin yung sarili nating kagustuhan at hindi natin sinunod ang pangungusap ng banal na Espiritu. Pero kapag sinunod po natin ang sinasabi ng Biblia, kapag nagpasakop tayo sa leading ng banal na Espiritu, wala pong conflict na magtatagal. Wala pong misunderstanding na magtatagal. Wala pong away na lalala. Sa simbahan man o sa tahanan. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa natin mananampalataya. Kasi kita po ng mga tao sa labas yan eh. Hayaan nyo na yung iba kung gusto nilang manira. Yung ibang lumiko ng kaliwa at kanan. Pero tayo, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Our lives must match our message. Okay? Kumbaga, we should practice what we preach. If we preach reconciliation, we should also practice reconciliation. Forgive, restore, love. Yun po ang living out the gospel. Hindi po pwedeng proclaim kayo ng proclaim ng ebanghelyo sa street preaching, sa Bible study. Pero kapag meron kang hindi nakasundo,
Talo mo pa ang isang hindi mananampalataya sa mga pinagsasasabi mo sa kapwa mo. Hindi lang nagawa at nasunod yung gusto mo. Inis ka na buwisit ka na at ayaw mo nang makita. Gusto mong parang yelo. Gusto mong ihampas sa pader yung ulo. Merong ganong magalit eh. Di ba? Kahit naman na nasave na tayo, meron pa rin ganong magalit eh. Ako minsan sa gigil ko, minsan hindi nyo mapipigil yun eh. Di ba? Pag umira lang laman. Pero pag napaalalahanan ulit tayo ng salita, Lord, sorry. Hindi ako naging blessing sa kapatid. Lord, sorry, mali yung mga nasabi ko. Paano ba ako makikipagkasundo ulit sa iyo at sa kanya? Magkarugtong po yun eh. Kaya nga sabi, ang sinasabi niyong mahal niyo ang Diyos, dapat mahal niyo rin ang kapwa ninyo. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung hindi niyo kayang mahalin ang kapwa ninyo, paano niyo sasabihing mahal ninyo ang Diyos ninyo? Kaya ang tunay na Kristiyano na minamahal ang Diyos, maayos ang relasyon sa kapwa. Kung magkaroon man ng konting misunderstanding, magkaroon man ng konting gusot, hindi pagkakaunawaan, madaling maresolba. Tampuhan sa ministry, madaling maresolba. May nasabing mali, madaling maresolba. Huwag ho kayong mag-expect na dito sa church walang gagawa ng mali. Lahat tayo makasalanan eh. Di ba? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nasa katawang laman. Buti ba kung perpekto na ako? Di ba? Huwag kayong mag-expect. May perpekto ba rito? Wala. Wala. Mauna na kayo sa langit kung perpekto kayo. Di ba? Kumbaga hospital to ng mga makasalanan eh. Iba-iba po tayo ng weaknesses. Kaya nga ang panawagan ng salita ng Diyos, unawain mo ang kapatid. Ipanalangin mo. Kung hindi mo kayang pakisamahan pa ngayon, kung hindi mo kayang pakisamahan ngayon o makifellowship sa Kanya, that's fine for a moment. Pero keep on praying. Lord, i-reconcile mo kami. Lord, baka meron lang akong di nauunawaan sa Kanya, ipaunawa mo sa akin. Lord, baka hindi lang niya ako naiintindihan, ikaw ang magpaunawa sa Kanya. Lord, palambutin mo yung puso ko, hindi ko kaya magpatawad. Lord, mangusap ka sa Kanya kasi hirap siyang umintindi. Di ba may gigil? Pero sa Panginoon ka lumalapit. Subukan mong sabihin yun sa kapwa mo Kristiyano, ang hirap sa'yo, wala na. Lipat na yon. Di ba? Pero hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. We should live out the gospel. Yun nga po ang maganda eh. If we keep on repeating the message of the gospel and we appreciate it every day, hindi lang naman porkit ligtas na kayo, hayaan nyo na yung mensahe na yan eh. Tutukan nyo ang John 3:16 for 1 year, pwede eh. May iba't ibang mensahe kayo makukuha. If you appreciate and live out the gospel every day, nako, magniningning ang church ng Christ Baptist Church sa Muntinlupa. Magniningning ang bawat Kristiyano sa kani-kanilang tahanan, sa kani-kanilang trabaho, sa kani-kanilang eskwelahan. Amen po? So, we should live out the gospel. Last verse po, and I will close. Philippians chapter 1, verse 27. Philippians chapter 1, verse 27. Sabi po dyan, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Meron pong ibinigay sa ating gawain, may ipinagtiwala sa ating mensahe. Ang kalooban po ng Diyos na bawat isa po sa atin ay pagtapatan natin
yung ministry of reconciliation. Let us help people go back to God. Yung mga unsaved, let us share the gospel to them. Yung mga saved at medyo naliligaw ng landas, palalahanan natin sila. Huwag po kayong magagalit kapag pinapaalalahanan kayo. Kasi ang ibig sabihin lang nun, mahal kayo ng taong nagpapaalala sa inyo at mahal kayo ng Diyos. Kaya ayaw nila kayong mapahamak. Simba lang. Basa lang. Pray lang. Huwag ho kayong ma-offend. Sabi nga ni Pastor Benji nung Wednesday, wala dapat Kristiyanong may offendicitis. Walang may offendicitis. Kung meron pong madaling ma-offend, unawain natin. Unawain natin. Kasi kaya siya madaling ma-offend. Nung time na yon, mahina lang siya. Hindi ho lahat ng oras malakas tayo. Darating ang time na bawat sa atin, daraan sa panghihina. At pag dumating ang time na yon, sana meron kayong in-encourage before, tinulungan before, na siya namang magpapalakas at mag-encourage sa inyo. Ganun lang po ang buhay ng Kristiyano. Kaya ang kalooban po ng Diyos, lahat tayo manumbalik sa Kanya. Lahat tayo lumapit sa Kanya. Okay? So, God's will for all men is to be saved. Kaya lahat po tayo dapat ang mensahe na ipinagtiwala sa atin, let's keep on proclaiming. Let's keep on demonstrating. Okay? Para po sa lahat ng mga mananampalataya, we should practice reconciliation daily. Hindi lang po tuwing Lord's Supper. Pag Lord's Supper, lahat dinadaanan natin. Kamusta ba relationship ko sa asawa ko? Kamusta ba relationship ko sa anak ko? Sa kapwa ko? Sa biyanan ko? Sa kapatiran ko? Hanggang sa mahabang listahan. Sa kasama ko sa ministry, kamusta ba? Pag Lord's Supper, oo. Di ba ang sarap kumanta after mong ihingi ng tawad sa Panginoon? Mas masarap mabuhay kung araw-araw ganon. Hindi lang tuwing Lord's Supper. We should practice reconciliation daily. God wants everyone home. Go and represent Jesus Christ faithfully. Amen po? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat po sa paalala mula po sa inyong salita. Salamat po na kami po ay inyong pinagtiwalaan ng ministeryo upang i-represent ka aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus, sa mundong ito. Lord, dalangin namin na habang kami po ay binibigyan mo ng pagkakataon, habang binibigyan mo kami ng buhay at kalakasan, teach and equip us, Lord, na ma-represent ka namin ng may kaayusan habang kami po ay nandito sa lupa. Ang mga bagay na meron kami, kalakasan, oras, kakayanan, ibigyan mo po kami ng kakayanan, Panginoon, na gamitin para mahikayat ang mga tao pabalik, Panginoon, sa inyong kalooban. Gamitin mo kami, ang Christ Baptist Church at ang lahat ng aming mga miyembro upang patuloy na maipangaral na may pagtatapat ang mensahe ng kaligtasan na masusumpungan lamang kay Kristo. And also, gamitin mo po ang church na ito upang ang bawat isa ay lalong magsitibay, lalong magpalakasan, lalong mag-alalayan, at makita mo nawa kami, Panginoon, na may pagtatapat na sumusunod at nagpapasakop sa inyong salita hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoong Hesus. At nawa, ang Ministry of Reconciliation at ang ipinagtiwala mong Word of Reconciliation, ang mensahe ng Gospel, ay patuloy naming ingatan ng buong puso, patuloy naming pagtapatan, patuloy naming alagaan, at nawa, Panginoon, sa aming buhay, masumpungan mo rin naman, Panginoon, na malinaw na ipinapamuhay namin ang mensahe. Salamat po sa pagkakataon na mapag-aralan namin ang iyong salita.
Ikaw na po ang nakakaalam ng kalalagayan ng puso ng bawat mananampalataya rito. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa. Kung meron man, Panginoon, na nangangailangan ng paalala, na manumbalik sa iyong kalooban, ikaw, Panginoon, ang kumilos. Gumamit ka ng iba pang mga mananampalataya upang maalalayan ang mga nanghihina pabalik sa iyo. Yung mga nangangailangan ng kalakasan, yung mga nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng guidance. Lord God, gamitin mo po ang bawat isa po sa amin. At nawa, wala pong ni isa mang mananampalataya rito ang maging selfish at sarilinin ang kagandahan, ang kabutihan na dinulot mo. Nawa lahat kami magkaroon ng puso na magde-desire, na i-share ang kagalakan na meron kami because of your gospel. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa mensahe. Salamat sa iyong dakilang katapatan sa bawat sa puso amin. Muli, pinupuri ka namin, pagpalain po ang bawat isa, dalangin namin ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Bong, sa napakaliwanag po ng kapahayagan po ng salita ng Diyos. Alam mo, ano po yun eh, when we realize our sins and we ask forgiveness of our sins, and by the time we accept the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, tinanggap na po din natin yung ministry of reconciliation. We got reconciled with God. Ba? We are sinners. He is holy. But when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we receive reconciliation from the Lord. So, tayo bilang mga ligtas, huwag lang nating ipagmalaki na tayo nga ay mga ligtas, tayo pupunta ng langit. We have the responsibility to share the gospel to others. Diba? We should engage ourselves into the business of soul winning. Diba? Yung pagdala, pagbalik ng mga kaluluwa doon sa paanan ng Diyos. Maraming salamat po, Brother Bong, sa paalala po sa atin. Nawa po ay tayo po ay natuto at muli napaalalahanan. Baka mamaya tayo ay nag-enjoy lang po dito, yung mga tinanggap natin sa Panginoon at wala na po tayong pakialam dun sa mga kaluluwa na nangalat-ngalat pa dyan sa labas po ng iglesia. Pahalagahan po natin dahil yun po ay sa bawat kaluluwa na badala natin pabalik sa paanan ng Diyos. Nagbubunyi po ang mga manghel sa langit, di ba? Sa Brother Bong, maraming salamat po for that. Wala tayong ministry sa church, andyan po, Ministry of Reconciliation. Bukas na bukas po yan. Magiging mga soul winners po tayo. Sa ating po pagpapatuloy, ito ay ating po pagkakaloob. Alalahanin po natin, ang Diyos ay naging mabuti po sa atin. Tayo po ay may mga tinanggap. Hindi man pareho ng laki o bilang, pero ang bawat isa po ay may tinanggap. So, parehos lang po ang quality nun. Yung 1,000, 10 piso o piso, depende sa kung ano ang yung tinanggap sa Panginoon. Let us give our tithes and offering. Ako po, nanyahan ko po si ano ba? Brother Julius, panalangin po natin ang ating offering. Manalangin tayo, dahilan namin Diyos Ama. Salamat po sa pagpapala na iyong salita na lagi kami, ito ay napakayaman, Panginoon, sa araw. Kaming mga anak ninyo ay kakalimutin, ngunit gumagamit po kayo na iba't iba mga mangarap maliban sa mga pastor upang kami ay muling palalahanan at bigyan ng mga prinsipyo, Panginoon, na amin po dapat na matutunan
this ministry, Panginoon. Tulungan niyo po kami na isang buhay namin dito, Panginoon. Sa aming pong pagpapatuloy sa aming pagbibigay. We thank you, Lord, for blessing us with material and finances, dear God. Salamat sa pagkakalob niyo po sa amin ng kalakasan, katalinuhan, abilities to earn money so that we could also be blessing sa gawain ninyo sa aming iglesia. We pray for these offerings and tithes and offerings, dear God, magamit sa pagpapatuloy ng iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Awitin nga po natin itong napagandang awiting ito. It is well with my soul. Samahan niyo po akong tumayo. Let's sing this song. Let's sing this together now. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Pangalawa, though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance withdraw, that Christ has regarded my helpless estate, and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. Amen. It is well with my soul. Please be seated. Okay, salamat. At atin nga po i-flash yung mga anunsyo kanina na ipinakita sa ating screen na ito. Announcement, all young people and
young adult, short fellowship after PM service. Okay, so please stay para sa mga singles and young people. And then CBC Ruth Moms Fellowship at CDM sa Sunday School. Dito sa kabila, CDM. Okay, another announcement. Meron pa po ba? Again? Sino po? Esther Group. Okay? So, December 1 na bukas. Isang buwan na lang. Tapos na ang 2026. 2025. Nalilito na ako. Ang ibig sabihin ko, isang buwan na lang, tapos ng 2025, papunta na tayo sa 2026. Yun, nakalusot. Diba? At ang susunod nating mga gawain, ang ating, please, kung hindi nyo pa po nailagay sa inyong calendar, ay ang ating Lord's Supper. And that will be on December 14. Okay? Tapos nakalagay dito sa aking calendar mga iba't ibang mga year-end fellowships. Alright, year-end fellowships. Mamaya ang mga kapatid natin sa technical, sa audio and multimedia at ibang mga kasama ay pupunta sa Binyan, Laguna. Tama ba ako? At ang Bible School students natin, mayroon silang sports fest. May boxing ba doon? Wala. Sayang, sasali sana ako. Bukas meron? Sports fest? Okay. Panalangin natin ang mga kapatid nating magkakaroon ng ganitong gawain. At inaanyayahan namin kayo sa December 12 at 5 p.m. CBA Kantata. Okay? So, puspusan na po ang pag-ensayo ng ating mga estudyante at mga staff sa pangunguna ng ating kapatid na si Maricar. Tutulungan din natin sila when it comes to music, no? So, welcome po kayo. Ang ticket po ay 100 lamang ang bawat ulo per head. So please support our CBA, our academy. Amen? Because that concert, that cantata is for a cause. Ano po ang proceed niyan? Sila na po nakakaalam niyan. Pero para sa project ng ating academy. Alright. So, napakaganda pong isipin na tayo'y sama-sama sa paglilingkod. And salamat muli, Sir Bong, for reminding us again, Ministry of Reconciliation. Wow, hindi lahat ng tao binigyan yan, pero tayong mga nangaligtas na at member ng Christ Baptist Church. Kaya alam nyo, kahit pag may nakita tayong mga post na against na naman sa ating church, ay salamat na lang at napipigilan nating hindi sumagot. Di ba? Kaya salamat at we need the help of the Holy Spirit na pangunahan tayo sa ating mga buhay. At kaninang umaga, napakagandang mensahe din na dinala sa atin ni Brother Neil. God gave us our pastor according to His heart. Right? So, yun po. Meron pa po bang additional announcement from Brother Cedric or bago tayo manalangin sa pagtatapos? Year-end fellowship ng church? Ng mga per group? Sunday yan, no? After. Okay. Meron tayong year-end fellowship ng bawat grupo, ng mga tatay, ng mga father, ng mga husbands, ng mga so, kanya-kanya yan. At yun ang gusto ko kasi, pwede kang pumunta sa bawat grupo makikain. Di ba? So, mag-prepare tayo, no? Year-end fellowship. At meron pa as a church, December 28. Okay? Yan po ang ating announcement.
Okay, panalangin natin sila pastor sa kanilang flight pabalik dito sa Manila. I think bukas ang kanilang flight. And I don't know, tama ba, Brother Cedric, meron tayong gawain para kay pastor? Sa Sunday ba yan? Sunday yan, no? Bless. If you want to be a blessing to our pastor, please prepare gift or anything that you would like to give to our beloved pastor as token of our appreciation and love to him. Alright, sige po, tayong lahat ay magsitayo and tayo ay magwakas sa isang panalangin. Okay. Maaari ko bang hilingin si Brother Joash na pangunahan tayo sa closing prayer. Let's pray. Lord, lumalapit po Lord kami sa inyo at humihiling ng pasasalamat po Lord sa patuloy na biyaya, pasensya. Salamat po Lord kay Sir Vong na pinalalahanan kami na maging magpasensya. Katulad niyo po Lord kung gaano niyo kami minahal, ganoon din po Lord kami maging sa aming kapwa. Kayo po Lord ang nalapitan namin sa mga events na darating namin ngayong December. Salamat po Lord sa isang taon na pinagkaloob niyo, iningatan niyo ang bawat isa. Ngayon po Lord lumalapit kami at humihiling ng gabay po Lord sa aming pag-uwi at mga nilalapit po Lord namin ng mga kapatid namin may karamdaman ay kayo po Lord magpagaling, sila pastor pauwi po Lord. Amen. Kayo po Lord mag-ingat. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone and enjoy the fellowship.